I'm making a cup of tea. Again? I'm drinking a lot of tea because I'm bored. Oh my God. And that kalan is there again. In the winter, it's very boring. It's too cold to do anything. I don't even feel like going out and tinkering with the motorcycle because it's bloody cold. At ayan po, bago na yung kurtina namin. Yun naman, papasok sa kitchen. Ayan po, inalisan ko na ng sebo itong niluluto ko kagabi. Ayun. So, ayan po. Magluto muna tayo ng itlog. Ito po yung pinagpipirituhan ko ng itlog. Hindi naman kailangan palaging hugasan to kasi yung film niya matutuklap. I-wipe na lang. Kuha tayo ng itlog doon sa labas. Ayan po, naka-on yung heater, oh. Dito po nilalagay yung mga itlog na binibili ko. Nung isang araw, bumili ako ng 2 tray. Kasi po malamig dito. Tabing pinto. Hindi po kasya sa rep eh. Kuha tayo ng 2. Ito naman yung aking mga mineral water. Ito yung mga aking shoes. Meron pa ako ditong salted egg nung pang December 7, 2024. So, hindi po masyadong maalat yan kasi hindi ko tinodo yung salt. Kaya, kumukuha-kuha lang ako ng 2, 3 at nilalaga ko. So, yan po, marami pang natitira. Ilang buwan na to? December, January, February. 3 months na, halos. Meron pa akong saging dito. Iba naman yan, Mami Che. Diyan mo nilalagay yung mga saging. Kasama ng mga sandok. Mag sunny side up tayo. Honey, do you want sunny side up? Yeah, go on, just one. Only one. Only one. With a bit of toast, please.
mag-spread ng margarine. Mas malambot to. Madali lang i-spread. Pero lasang butter. Hindi ko na tinosto kasi ang tawag dito ay brioche loaf. Hindi masarap i-toast. Thank you. Ayan po, bigyan natin ng tinidor kasi maarte yun. Kung sa atin yan, walang tinidor. Kinakamay lang yan. There you go. Thank you. I need a knife, honey, please. A knife? Yeah. Oh my God. Thank you. Ako naman, meron ditong ininit kanina pa, nanigas na. Ano siya? Yung Lithuanian bread. Merong white cheese doon sa gitna. Ayan po, kain po tayo. Ito po, tingnan nyo. Parang layered siya na mahirap i-chew. Sensya na kayo ha. Kasi lalagay ko pa ba ito sa platito? Maliit lang naman eh. Wala naman nakakakita eh. Ganyan po siya oh. Flaky. Ang hilig nila sa iba't ibang klaseng tinapay. So hindi po ako masyadong nagbablog kasi pinapagaling ko po yung cataract ko. Cataract surgery ko. Kasi po hindi dapat na mapagod sa pag-edit. Charot. Tinamad ka lang. Pero kailangan ko na pong mag-vlog kasi
Pagka nagpagawa ko ng postiso, iasa ko na lang doon sa konti kong sweldo sa YouTube. Paano ko sweldo kung hindi naman ako nagbablog, diba? Kasi kung walang vlog, walang sweldo, kahit na konti lang, diba? Kasi naman, nagpapagaling ako ng mata. Nakakatwirang ka pa. Tinatamad ka eh. Marami po kasi kung pinapanood na yung mga court hearing sa YouTube. Katulad nung isa, hindi pa tapos. Monica Cementelli case. Tama ba? Yung asawa niya, famous hairstylist. Parang si David Salon, yung ganon. Parang baklain pero may asawa. Meron silang 2 anak. Mayaman, yumaman sila. Kasi nagtrabaho yung lalaki sa Wela. Pero sila? Taga-Italy. Italian. Panoorin nyo. Pinapatay niya yung asawa niya. Yun ang pinaghihiringan. Yung babae ba? Pinapatay yung hairstylist na asawa niya. For the love of money. And infidelity. Panoorin niyo po, hindi pa po tapos yung hearing. Hanapin niyo yung Monica Cementelli case. Araw-araw po yung hearing. Sabi ko, magbablog na ako. Nag-umpisa na yung hearing. Tutok muna ako. Kasi ang ganda nung nung palitan ng mga palitan ng mga sagot ng lawyers and witnesses. Ang pumatay yung boyfriend niya mismo. Pinasok yung bahay habang wala sila. Yung hairstylist nakaupo dun sa may tabi ng pool at papahinga. Tapos meron akong natapos na court hearing. Yun namang isang babae na 18 years old. Pinatay niya yung baby niya, 1 year old. At tinapon sa basurahan. Tapos na po yun. Nasintensya na siya. Life without parole. (24) na siya. 20. Ilang taon na siya ngayon? Kasi nangyari noong 2019 Tagal ang tagal bago maumpisahan yung hearing. Kasi kumakalat sila ng mga evidence, ganun. Tsaka pinapa-surveillance nila yung killer, yung pinagsususpetsahan. Kaya matagal ang process. Mahilig po ako manood ng ganun
Yun po yung laman, oh. White cheese. Masarap siya. Sinabi ko po ba na kain po tayo? Hindi ko pa yata nasabi. Kain po tayo. Pasensya na kayo, ha? Kasi nagkukwento ko habang kumakain, eh. Hindi ko tuloy na alala na sabihin na kain po tayo. Alam ko, tapos na po akong kumain. I-on na natin tong nilalaga akong paa ng baboy. Hindi naman totally paa, kundi yung sinabi ko sa inyo na ginagawang lechon kawali. Painitin ko na para malalagyan ko ng gulay. So, team gulay tayo ngayon. Na may baboy. Huwag lang kainin yung taba. Kayo naman. Ito po. Mabili ko sa palengke. Pagka hiniwa, nangihinayang yung tindero. Hanggang sa sabi niya, you can have it for 2 pounds. Sabi ko, okay. Kahit hindi ko mauubos. Nanghinayang din ako doon sa presyo. Ganun talaga pagka biruin niyo, aning ko to. 2 pounds. Hindi ka magugutom dito, no? Basta mautak ka lang sa mga binibili niyo. Ayan po, yan. Nakapumilas ito. Ayan. Ang sawag lang naman yan. Carrot. Tangkay ng celery. Kalabasa at repolyo. Yun lang naman eh. At konting patatas. Lalagyan ko po nito kasi po naglalak ito eh. Lalagyan ko ng pang-awang. Hugasan ko muna po yung mga nandito. Kasi po masikip ang aking kitchen. Kung saan kayo magtatrabaho, kailangan wala na itong mga andito. So maraming salamat po sa mga viewers na palaging nanonood sa akin kahit na ang vlog ko ay
Pag ganyan-ganyan lang. Mga next week, pupunta po kami kila Uncle Jerry. Tatry po namin yung kotse namin. Kung magandang i-drive sa malayo. Ite-test drive po namin sa highway. So, yung van po, parada muna dyan. Ayan po, let's cut the veggies. Meron ako ulit. So, ayan po, let's cut the veggies. So, ayan po, let's cut the veggies. Kailangan pala, ano, operahan ako dito. Ganun. Ayan po, let's cut the veggies. Kasi pagka wala, gumagano na. Ganyan talaga. Ayan guys, let's cut the veggies. Kumuha ng maliit na palanggana. Kumuha ng isang tangkay na celery. Pampalasa sa nilaga. Isang karot. Patatas. Masarap po ang patatas sa nilaga. Hugasan. Tayo'y maggulay, nilagang paa ng binti pala. Depende naman po sa inyo kung kumakain kayo ng baboy, kung paano nyo kainin. Kung kayo, kain ng baboy, pati taba, pati mantika, sinasabaw nyo pa sa kanin, eh yun po ang masama. Iwasan nyo po yung mga taba-taba. Kasi masarap naman ng pork. Yan nga ang number 1 sa sa China. Yung pagkain nila ng pork. Yung mantika ng bakit hindi sila na high blood, yung mantika ng baboy, yun yung parang pinaka-mantika nila, pampirito. Ba't ganun? Tapos tayo iwas na iwas. I cannot comprehend that. Tapos yung belly, kakat lang na ganun. Pipirito. Yung pinakamantika nun, yun na yung kanilang pagpipirituhan, pagigisahan. Grabe talaga. Tapos tayo, konting lang, high blood. Anong meron? Pero hindi natin alam, baka
umiinom din sila ng mga pampa-high blood, pampababa ng alta presyon. Di natin alam, di ba? Baka pila-pila din sila sa ospital. Huwag tayong mainggit. Baka mas malala pa yung high blood nila doon. Tapos merong tinda dito na goose fat, nasa boting ganun. Sa loob-loob ko, for what is this? Yung pala, pampirito pala yun ng roasted potato. Yung goose fat, ilalagay dun sa tray na medyo hollow. Tapos doon ilalagay yung mga ganito. Doon pipirituhin. Masarap nga, kaya lang. Di ba bumabara yun sa ano? Sa artery. Pero sabi nila, pagka keto diet, you can eat all the fat you want. Saturated fats, butter, baboy. Tapos, kaya tinawag na diet, papayat kayo. Honey, I'm going to feed the cat. Okay. Okay, back in a little while. So, tayo maggulay. Patuloy lang natin itong gawin. Do the right thing, di ba? Alam nyo ba na nung nabuntis ako nung first time, kahit nung second time, nilaga yung kinakain ko. Nilagang baka. Tapos hindi ako umiinom ng kape. Talagang inalagaan ko yung sarili ko. Lagyan natin ito. Baka mabulok eh. Ayan po, ganyan-ganyan lang ang hiwa. Kahit paano. Hindi naman kailangan na pantay-pantay, di ba? Tapos nung pinanganak ko na sila Pia at Sarah, ito po yung pinapakain ko, nilaga. Ang ginagawa ko po, minamash ko yung carrot at patatas. Tapos may konting sabaw. Habang naglalaro sila, sinusubuan ko. Kasi po yung mga bata, dapat lilibangin nyo sa pagkain. Lalo pagka busy-busy sa paglalaro. Hindi nila alam na nabubusog sila kasi laro ng ganyan. Tapos ako naman, subo na subong ganun. Hindi nila alam na nagkakaroon sila ng vitamin sa katawan. Kaya kung ako po papipiliin, kung gusto ko ulit magkaanak, gusto ko ulit. Kayang-kaya kong alagaan. Iniisip ko nga minsan, ano kahit kung magbe-visit ako. Yung pugasan natin ito.
Matigas pagkahilaw, sobrang lambot naman pagluto na. Meron po ako naiisip na recipe dito. Yung kokoy na kalabasa. Alam nyo ba, meron ako nabili na parang machine na ganyan, pang live. Hindi ko pa nagagamit. Pinag-aaralan ko pa kung paano pagkakabit yung cellphone, yung mic. One time magla-live ako. Pagka nag-live po ako, nood kayo ha. Grabe. Bakit ang tigas mo? Masarap higupin ang sabaw ng nilaga. Masarap to, merong mais. Parang sabaw ng bulalo. Dati po hindi ako kumakain ng gulay. Nung maliliit kami. Pagka kumakain kami ng pansit, yung gulay ang tinitira ko. Ako galit na galit ang nanay ko. Ayaw ni Grandad ng may nangunguya na luya. Ialisin natin. Masarap nga pala po sa nilaga. May saging. Ang tawag po dito ay plantain. Ayun po, ilagay na po natin ang gulay. Ayaw po namin ng maraming sabaw kasi natitira lang. Lagay ang saging sa gilid. At ang repolyo. Takpan lang po. Ayan po, tapos na po ang nilagang pata na konti lang ang sabaw. Ayan po, tikman natin.
pepper. I'm having to do this really carefully and really gently because the old adhesive could damage the fabric as we take it away. And also, his head is very thin, it's a bit like an eggshell. Kain po tayo. Be breaking that any more than it already is. Here we go. I'm sure Kirshner will be thrilled when I do hand this back to her because this is what she likes. Lots of bits she Sarap. put together. Manamis-namis. Kasi may saging. Punong-puno ng gulay. Also struggling with a multitude of components, Will has enlisted Jay to help Sam with wooden elements of the shifts. Sarap. Kahit walang kanin. Pero syempre, mas masarap pag may rice, di ba? Yan po yung saging niya. Parang saba rin. So ayan po, maraming salamat po sa panonood sa ating Team Gulay.